araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S. J. Ruiz at ang topic natin for our devotion ngayong August 3, 2025 ay tungkol sa predestination. So, ang topic na ito ay isa sa pinaka matuturing ko na nakakalito, no, at nakakaano talaga ng ulo, no, dahil ang predestination at ang free will ay laging magkasama pagka dinidiscuss. So dito ang ang topic natin ay kung paano nga ba mag-aral ng theology, no? Kasi ang theology ay pumapatungkol nga tungkol dun sa pag-aaral natin tungkol sa Diyos, no? Kung sino nga ba ang Diyos, ano nga ba yung characteristics ng Diyos, at ano nga ba yung kanyang magagawa para sa buhay ng isang tao. So dito meron tayong stand, na tatalakayin tungkol dun sa Arminianism and Calvinism. So itong topic na 'to ng predestination ay matagal ng pinag pinagdedebatihan nga, halos 400 years na pinagdedebatihan, no, kung ano nga ba talaga, kung paano nga ba pumili ang Diyos ng tao. So pinipili na ba ng Diyos ang taong maliligtas para sumampalataya or sumampalataya yung tao upang masabi na pinili siya ng Diyos. So dito ay pumapatungkol yung Arminianism sa human will or na-emphasize yung human will, no, yung free will ng tao na piliin ang Diyos. Pagdating naman sa Calvinism, ito ay tungkol doon pumapatungkol sa pumapatungkol sa pag pumapatungkol sa God's sovereignty, no, na tinatawag. So dito ay mahalagang maunawaan natin na ano man yung stand ng bawat isa, no, ay kailangan pa rin natin yun respetuhin, no, as long as tinanggap talaga nila ang ating Panginoong Jesucristo. At dito rin ay kailangan natin maunawaan na at ang stand ko rin tungkol dito ay pinili tayo ng Diyos, no? Kaya tayo nananampalataya at wala tayong ambag, no, sa kaligtasan na in-offer ng ating Panginoong Hesus pagdating sa atin. So dito mababasa natin ang ating verse sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi dito, bago palikain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang sabi dito, bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya. No? So, ibig sabihin, dito ay sinasabi ng scripture na bago pa man nikain yung sanlibutan, ay tayo ay pinili na ng Diyos. At pagdating sa eschatology, kapag natin napag-aralan yung eschatology, ay kailangan natin maunawaan na pag-aralan natin ito na may pagpapakumbabang puso. At habang ginagawa rin natin ito ay kasama natin yung fellow believers natin, upang kung may mga pagkakataon man na-overwhelm tayo sa ating mga ginagawa, no? At akala natin biblical na talaga, pero may isa pa palang stand, no? So, ibig sabihin, kino-consider natin yung ating mga kapatiran. At dito rin, kailangan natin maunawaan na ang Bible ay supreme sa lahat. Kaya kailangan natin gawin, na magpasakop pa rin sa batas ng Diyos, no? Walang iba kundi ang Bible. So, dito na lamang po ang ating devotion at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos at i-protektahan natin ang ating church sa mga false gospel. So, ay lamang po. Maraming pong salamat.